Values Education 7, Term 1, Week 4. Pagpapahalaga at virtue bilang batayan ng sariling pagpapasya, pagkilos at pagkikipagkapwa. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMP. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagpapahalaga at virtue bilang batayan ng sariling pagpapasya, pagkilos at pagkikipagkapwa. Mga kasanayan. Kaugnay na paksa bilang isa. Ang kahalagahan ng pagpapahalaga at virtue sa sariling pagpapasya, pagkilos at pagkikipagkapwa. Maikling balik-aral. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit itinuturing na pinakamataas sa lahat ng antas ng mga pagpapahalaga ang banal na pagpapahalaga o holy values? Itinuturing na pinakamataas ang banal na pagpapahalaga dahil ito ay nakatuon sa Diyos, pananampalataya at paggawa ng mabuti para sa kapwa at sa sarili. Pangalawa, paano mo masasabi na naabot na ng kaisipan ng tao ang kanyang kaganapan? Masasabi na naabot na ng kaisipan ng tao ang kanyang kaganapan kapag ginagamit niya ang kanyang isip sa paggawa ng tama, matalinong pagpapasya at paggalang sa katotohanan. Pangatlo, ipaliwanag. Mas malalim ang kasiyahan na nadama sa pagkamit ng pagpapahalaga. Mas mataas ang antas nito. Ibig sabihin nito, ang mga pagpapahalagang nagdudulot ng pangmatagalang saya, kapayapaan at kabutihan ay mas mahalaga kaysa sa mga pansamantalang kasiyahan lamang. Ang kahalagahan ng mga pagpapahalaga at birtud ay maaring matukoy sa pamamagitan ng papel na ginagampanan nila sa buhay ng isang tao. Kinakatawan ang mga makatotohanang layunin na tumutulong sa isang tao na maglakbay sa kanilang buhay. Higit pa rito, tinutulungan ng mga pagpapahalaga at birtud ang mga tao sa pagkilatis ng tama sa mali at gumawa ng mga moral na desisyon. Nagsisilbing gabay na ilaw sa ating paglalakbay sa buhay. Nagbibigay ang mga ito ng kalinawan sa mga oras ng kawalan ng katiyakan at tinutulungan magpasya sa mga komplikadong desisyon. Kapag ang ating mga kilos ay naayon sa ating mga pagpapahalaga at birtud, nakakaranas tayo ng pakiramdam ng pagiging tunay at pagkakatugma. Ang pagkakahanay na ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na gumawa ng mga pagpipilian na sumasalamin sa ating tunay na pagkatao. Sa isang mundo na kung saan minsan ay
maaring makaramdam ng pagsubok at tukso. Ang pamumuhay ng may integridad, mga pagpapahalaga at mga birtud ay nagiging isang tanglaw ng liwanag. Ito ay isang kamalayan ng pagpili na mamuhay ng isang buhay na sumasalamin sa ating pinakamalalim na paniniwala at adhikain. Ang pagbigay pansin sa pagpapahalaga at birtud ay nangangahulugang hindi lamang manatiling tapat sa ating mga pinahahalagahan, kundi maging inspirasyon din sa iba na gawin din ito. Gawain. Basahin ang kwento at maghanda para sa isang talakayan. Ang pamagat, iba ka. Sa panahong ito, natalamak ang korupsyon sa maraming sangay ng pamahalaan at maging sa pribadong tanggapan. Mahirap paniwalaang may mga tao pa ring matapat at mapagkakatiwalaan. Lalo pa ngayon, nabatbat ng kahirapan. Ang taong matapat ay may kahirapan ng matagpuan. Mga taong matapat at mapagkakatiwalaan, iyan ang kulang sa lipunan. Pero nangibabaw si Maria Fe Sotelo, isang security guard na nagsauli ng 500,000 o kalahati ng 1,000,000 na naiwan ng isang Chinese sa comfort room ng isang mall. Sa katulad ni Maria Fe, nakakarampot lamang ang sweldo. Ang kalahating milyon ay malaki ng halaga para mabili ang mga pangunahing kailangan niya sa buhay. Maaring hindi niya iyon isauli at angkinin na lamang. Pero hindi ganyan ang ginawa ni Maria Fe. Hindi raw niya maatim na gastusin ang perang hindi naman niya pinagpaguran. Hindi kaya ng konsensya niya. Napakaganda ng panuntunan ni Maria Fe sa buhay. Sana ay ganyan din ang maging panuntunan ng mga opisyales sa pamahalaan na walang takot kung mangurakot sa pera ng bayan. Ganyan sana ang maging ugali ng mga mayayamang negosyante na nandadaya sa pagbabayad ng buwis. Maraming hindi matapat at mapagkakatiwalaan sa Department of Public Works and Highways, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Immigration, Bureau of Customs at Philippine National Police at marami pang departamento. Nagsasagawa ng pagroronda si Maria Fe sa Festival Mall sa Alabang. 2 linggo na ang nakaraan ng isang belt bag ang kaniyang natagpuan sa comfort room ng mga lalaki sa basement parking lot. Hindi nagsayang ng panahon si Maria Fe. Dinampot ang bag, tinignan ang laman at nagimbal sa nakabalumbong pera. Madali niyang dinala ang bag sa kanyang hepe at makalipas lamang ang ilang oras, natunton ang may-ari ng bag, si Wang Chao Wei, isang negosyante mula sa Tianxi, China. Nagtayo ng negosyo rito si Wei. Inalok ni Wei ng perang pabuya si Maria Fe, pero tinanggihan iyon ng dalagang secure. Bihira na nga ang mga nilalang na katulad ni Maria Fe. Maaring wala na nga siyang katulad sa mga opisyal at empleyado sa DPWH, Customs, Immigration at BIR. Kung matutuloy ang pangarap niyang maging miyembro ng PNP, madadagdagan ang bilang ng matapat na pulis.
Kapos sa taas si Maria Fe, kaya hindi siya matanggap bilang pulis. Subalit, nagbigay ng pag-asa si PNP Chief Hermogenes Ebdane na maaari siyang mapabilang sa police force. Mga pamprosesong tanong. Una, ano ang kahangahangang ginawa ni Maria Fe? Tama! Ang kahangahangang ginawa ni Maria Fe Sotelo ay ang pagsasauli niya ng isang belt bag na naglalaman ng humigit kumulang kalahating milyong piso na kanyang natagpuan sa comfort room ng isang mall. Sa halip na kunin o itago ang pera, ibinalik niya ito sa kanyang hepe at tinulungan pang matunton ang may-ari nito. Pangalawa, paano naiiba ang mga aksyon ni Maria Fe sa mga karaniwang ginagawa ng mga tao sa kanyang katayuan? Ano ang mga posibleng kadahilanan ng kanyang mga aksyon? Magaling! Naiiba siya dahil kahit siya ay isang simpleng security guard na may mababang sahod, pinili pa rin niyang maging tapat sa halip na kunin ang malaking halaga ng pera. Sa karaniwang sitwasyon, may mga taong matutuksong angkinin ito dahil sa pangangailangan sa pera. Posibleng dahilan ng kanyang aksyon ay matibay na konsensya, mataas na moralidad at paniniwala na mali ang kumuha ng bagay na hindi niya pag-aari. Pangatlo, sa tingin mo, sa kabila ng kahirapan, bakit hindi nagpatukso si Maria Fe na kunin ang pera? Mahusay! Hindi siya nagpatukso dahil mas pinahalagahan niya ang kanyang integridad kaysa pansariling pakinabang. Malamang na may matibay siyang prinsipyo na hindi tamang kunin ang hindi pinagpaguran at ayaw niyang mabuhay ng may kasamang guilt o konsensyang mabigat. Pang-apat, ano ang mga pagpapahalaga at birtud na ipinamalas ni Maria Fe? Napakagaling! Ipinakita niya ang katapatan, integridad, disiplina sa sarili, at pagpapahalaga sa tama at makatarungan. Makikita rin ang kanyang malasakit sa kapwa dahil ibinalik niya ang pag-aari ng iba kahit malaki ang halaga nito. Panglima, ano ang mga hakbang na maaring gawin ng lipunan upang hikayatin ang iba pang mga tao na maging katulad ni Maria Fe? Napakahusay! Mahalaga ang pagpapalakas ng edukasyon sa values at ethics mula paaralan hanggang trabaho. Dapat ding magkaroon ng malinaw at patas na sistema ng gantimpala at pagkilala sa mga tapat na mamamayan. Bukod dito, kailangang palakasin ang tiwala sa mga institusyon upang hindi matuksong gumawa ng katiwalian ang iba. Pang-anim, kung ikaw ay nasa posisyon ng mga opisyal ng pamahalaan, ano ang iyong gagawin upang tiyakin na ang mga empleyado ay magtataguyod ng mga pagpapahalaga at birtud tulad ng katapatan at integridad? Magaling! Magpapatupad ako ng mahigpit na transparency at accountability systems tulad ng regular na audit at malinaw na proseso ng pag-uulat. Magbibigay rin ako ng training sa ethics at magtatakda ng malinaw na parusa sa korupsyon. Kasabay nito,
Bibigyan ko ng insentibo at pagkilala ang mga empleyadong nagpapakita ng katapatan upang mahikayat ang mabuting asal. Kaugnay na paksa bilang 2. Pagsasabuhay ng pagpapahalaga at virtue sa mga gawaing pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa. Maikling balik-aral. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, paano mo maipapakita ang disiplina sa sarili sa pang-araw-araw na buhay? Maipapakita ang disiplina sa sarili sa pamamagitan ng tamang paggamit ng oras, pagtupad sa mga responsibilidad tulad ng pag-aaral at gawaing bahay, pag-iwas sa mga bagay na nakakasama o nakakaabala sa mas mahalagang gawain. Kasama rin dito ang pagiging tapat sa sarili at pagpipigil sa mga bisyong nakakasira sa pag-aaral o relasyon sa kapwa. Pangalawa, paano nakatutulong ang birtud sa pag-abot ng tagumpay sa buhay? Ang birtud ay tumutulong sa pag-abot ng tagumpay dahil ito ang gumagabay sa isang tao na gumawa ng mabuti at tamang desisyon. Sa pamamagitan ng katapatan, sipag at tiyaga ay nagiging maayos ang pagharap sa mga pagsubok at mas natatamo ang mga layunin sa buhay ng may integridad at respeto sa kapwa. Pangatlo, bakit mahalaga ang pagpapahalaga at birtud sa paggawa ng desisyon? Mahalaga ang pagpapahalaga at birtud sa paggawa ng desisyon dahil ito ang nagsisilbing batayan kung ano ang tama at mali. Tinutulungan ito ang tao na pumili ng mga desisyong makabubuti, hindi lamang sa sarili kundi pati sa ibang tao, at nagdudulot ito ng mas maayos at makabuluhang buhay. Ang pagpapahalaga at birtud ay pinagsusumikapang makamit ng tao dahil ito ang layunin o tunguhin na nagdudulot ng kabutihan sa kanyang buhay na ninanais niyang maisakatuparan. Ang pagsasakatuparan nito ay nagbibigay ng kabuluhan at kalidad sa buhay ng tao. Sa makatuwid, ang pagpapahalaga at birtud ay nagsisilbing batayan, layunin at dahilan ng pangangailangang kumilos sa gitna ng mga pagpipilian. Ito ay maituturing na kapangyarihang nag-uudyok sa tao na kailangan niya upang mabuhay. Mahuhubog ang iyong pagkilos ayon sa kabutihan na siyang magpapakita ng magandang ugali o asal. Makatutulong ang pagsasanay na ito sa pagpapaunlad ng iyong sariling pagpapasya, pag-iisip at pakikipagkapwa. Ang pagsasabuhay ng pagpapahalaga at birtud sa mga gawaing pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa ay nagpapataas ng kamalayan sa mga pangangailangan ng iba. Nagpapakita ng higit na pagiging sensitibo sa damdamin ng iba. Nagpapataas ng pagpapahalaga at kamalayan sa sarili. Mabuting pag-uugali batay sa disiplina sa sarili. Nagpapaunlad ng espiritual na katalinuhan. Nakatutulong sa pag-abot ng tagumpay sa buhay. Pang-7, nakapag-aambag sa pagbuo ng personal na autonomiya at kasiyahan sa buhay.
Gawain. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pagsusulit. Para sa unang bahagi, basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na mga sitwasyon. Iguhit sa ikalawang kolum ang puso kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga at virtue, at X naman kung hindi. Isulat naman sa ikatlong kolum ang pagpapahalaga o birtud na kailangan upang maisagawa ng tauhan ang tamang pagpapasya o pagkilos. Para sa unang sitwasyon, tinatanggihan ni Jessica ang mga pagkaing matatamis sapagkat alam niyang makakasama ito sa kanyang katawan. Puso o X? Ito ay puso. Pagpapahalaga o bertud na kailangan sa pagsasagawa ng tamang pagpapasya o pagkilos. Pangangalaga sa kalusugan, disiplina sa sarili. Pangalawa, madalas sumasama si Marian na makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Puso o X? Ito ay X. At ang pagpapahalaga o bertud na kailangan sa pagsasagawa ng tamang pagpapasya o pagkilos ay ang tama at tunay na pagkakaibigan. At syempre dapat marunong magtimpi. Pangatlo, nakita ni Mang Ope ang totoong pangyayari sa krimeng naganap sa kanilang lugar, ngunit pinili niyang manahimik para hindi madamay. Puso o X? X. At ang pagpapahalagang kailangan? Katarungan, pagtaguyod sa katotohanan, at syempre katapangan. Pang-apat, pumapasok si Pamela sa paaralan ng regular kahit mahirap ang kanilang pamumuhay at wala siyang baon. Puso o X? Puso. Pagpapahalaga na kailangan. Pagbibigay halaga sa edukasyon, pagiging matyaga, at syempre kasipagan. Panglima, niyayaya ni Aljen ng kanyang mga kaibigan na lumiban sa klase para mapanood ang kanilang iniidolong bida sa pelikula pero tinanggihan niya ito. Puso o X?
Siyempre, ito ay puso. At ang pagpapahalaga na kailangan, pagbibigay halaga sa edukasyon at disiplina sa sarili. Ikalawang bahagi, basahin ang mga sitwasyon at pag-isipang mabuti kung paano maisasabuhay ng tauhan ang pagpapahalaga at birtud sa kanyang pagpapasya, pagkilos o pagkikipagkapwa. Para sa unang sitwasyon, tambak ang mga gawain sa paaralan na dapat ipasa ni Athena at pursigido talaga siyang tapusin ang mga ito bago ang takdang araw. Ngunit palagi siyang nakatatanggap ng mensahe sa kanyang cellphone mula sa mga kaibigan na gumala sa mall dahil maraming bagsak presyong bilihin ngayon. Ano ang dapat na isaalang-alang ni Athena bago siya gumawa ng pagpapasya o kilos? Narito ang halimbawang sagot. Basahin mo. Ikalawang sitwasyon. Pinabaunan ng masarap na sandwich at prutas si Ateng ng kanyang ina. Paboritong-paborito niya kaya nagmamadaling kainin ito. Sa oras ng kainan ay nakita niya ang kaklaseng walang baon. Ano ang dapat na isaalang-alang ni Ateng sa pagpapakita ng pakikipagkapwa? Narito ang maaring maging sagot. Mahusay! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang kahalagahan ng pagpapahalaga at virtue sa sariling pagpapasya, pagkilos at pagkikipagkapwa. At ang pagsasabuhay ng pagpapahalaga at virtue sa mga gawaing pagpapasya, pagkilos at pagkikipagkapwa. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.